Morning guys, si ate maaga. Nagmamadali kasi baka malate sa trabaho. Sikat na ng araw. Napaka-aga dito sumikat ang araw. Tapos, pa lang 4 to 5 p.m. Madilim na. Ganon dito ngayon. Pag summer naman, 10 ng, wait lang. Pag summer, 10 ng gabi, may araw pa. Pero ngayon, 4 p.m. ng hapon, 5, madilim na. Madilim na yung pauwi. Si ate papunta sa trabaho sa umaga. It's 7:30 in the morning. Nakalabas na ako ng bahay, naglalakad, habulin po ang bus. Utap ako sa aking pang umaga. And, yan, buhay na ate lakad. Bilis-bilis. Ayan, guys. Ito ang buhay ni ate dito sa ibang bansa. Ayan, mamaya pakita ko sa inyo. Daanan ko. Medyo malayo na ako sa amin. At medyo malayo-layo din naman ang nilalakad para makakuha ng bus. Siguro mga 12 minutes. Ayan. At ayan si ate. So, ayan nga guys, tayo ay magmadali ng paglalakad. Hindi ako makakapag-video sa loob ng bus kasi alam kong siksikan, madaming estudyante. Parang toothpick sa loob. Kaya hindi ko magagawa mag-video. Hey guys, mamaya na ulit. Nakasakay na ako ng bus. Hindi naman tamaan agad yung bus. May possibility pa ako makalating na. Medyo may pag-asa. Kumbaga, yung tower na dadaanan. Biyahe ko na si ate guys. Tapos nilipat na. Lalakad ako ng mga 20 to 18 minutes. Dito sa trabaho ko. Dalawang puso kinukuha ko pagkalabas ko sa duty ko ng gabi. Bye. Antok ako. Antok na ako. Trabaho. Hello guys, kabababa lang ng bus ni ate at lalakad naman ito sa trabaho. And late na ako kung tutuusin. Late na ako sa trabaho. Inabot kasi ng traffic yung bus ko na sinakayan. So, late ako. Yun. Tapos maglalakad pa ako ng 20 minutes. Pupunta sa trabaho kasi yung walang bus na abot sa trabaho ko. Kaya kailangan konting pasensya. Ayan, yung bus. Pero dito lang siya titigil. Yung bus na yun, dumaan. Yan na yung titigil. Tapos wala na. Hanggang doon lang. Lalakad ka pa rin. Hintay ko to. Kaso ngayon lang dumaan. Mabuti pa maglakad na lang. Iba na kasi yung dadaanan ng bus na yun. So, iba na yung lilikuan niya. Hindi siya didiretso sa trabaho ko. Maglalakad din ako.
Ay, ngayong oras na 'to, dapat nandun na ako sa trabaho ko. Pero hindi. Andito pa rin ako naglalakad late. Tapos pagdating ko dun sa trabaho ko, ang dami ko pang gagawin. Hinihintay ako. Tiis at tiyaga lang. Pero hindi hindi naman halata na pagod at puyat, no? Hindi naman halata na nagtrabaho ng gabi. Yung matanda ko, hindi natutulog sa gabi. Natutulog sa bandang madaling araw. Kaya hindi na makatulog ng maayos. Yun. Kunting ano lang talaga. Tiyaga at pasensya. Last ano na naman, work ko to ng gabi. Hirap din. Mahirap sa sunod na linggo ang trabaho ko kasi yun talaga 24 hours na dire-diretso. Dun ako nanghihina. So, tapos sana mataon na matutulog yung matanda ko kapag talagang 24 hours na straight. Kasi sometimes hindi ko kinakaya. Kinakaya lang talaga. Ano lang naman to, 1.5 months na mag-duty ng panggabi. Hindi naman mapagod sa katawan, hindi mabibigat sa katawan. Pero yung puyat, malaking impact sa katawan. Pagod ka maghapon sa trabaho tapos puyat ka. Yung impact nun, yun yung nagiging problema. Isang nilalakad ko. Yung nilalakad ko hanggang doon. Papunta doon. Tapos, pagkatapos doon sa dulong yun, liliko pa. Pagkatapos pa ng pagliko, aakyat pa pabundok. Yun, kaya 20 minutes. Pagod na. Antok pa ang inyong ate. Tapos smile pa rin. Ang sarap maglakad ng pikit. Para i-rest pa lang konti yung mata. Ito yung aakyatin ko pa. Pataas yan. Pataas hanggang makarating sa work ko. Yan. Ayun guys, ang aking 20 minutes na nilalakad after kong kumuha ng 2 bus galing sa trabaho ko pang gabi. Tapos maglalakad pa ako ng 20 minutes. Ako maglalakad. So, tiyaga. Tiyaga talaga yung kakambal sa buhay. Tiyaga at saka tiis. Yan. Yan ang kakambal natin sa buhay. Akala nyo madali. Akala nyo hindi nahihirapan. Yung itsura ko. Yun, sa kabila na at sa likod ng aking smile, nandun yung hirap sa likod. Pero, smile natin yan para gumaan. Kahit pa paano nadidinig nyo pa yung tunog ng mga ibon. Diyan. Sa dinadaanan ko. Ayan. Humahangal ako kasi itong kalsadang to, paakyat na po yan sa bundok hanggang makarating ako sa ibabaw. Private po ito na lugar na to. At ito po yung aking trabahong cooking everyday. Bye-bye guys. Mga dahilan kung bakit hindi ako
ng sasakyan. Meron na po kami sasakyan. At hindi po pwede na mag-double-double kami ng sasakyan kasi kulang pa yung susweldohin. Mahirap po kapag may sasakyan, parang isang anak ang katumbas ng sasakyan. So, yung anak ko magkakatrabaho na, kukuha na naman ng isang sasakyan. Kung ako kukuha pa isa sa sasakyan, lahat ata na susweldohin. Doon mapapapunta sa sasakyan lang. So, eto naman paglalakad ko, na-exercise din naman ako ng pilit. Kasi kung wala nito, baka hindi mag-exercise. So guys, ayan. At malapit na po ako. Nandito na ako sa trabaho ko. Bye-bye po guys. At kapit lang. Tiis lang. Tiyaga. Bye-bye po. And God bless sa inyong lahat. Marami sa support. Ayan. Sa kabila ng mga ngiti, ang hirap. Nasa likod. Tinadaan lang po talaga sa tawa. God bless us po. Bye-bye. Thank you sa mga nag-support.